Pagpalang gabi o araw sa inyo mga kapatid. Nandito na naman tayo ngayon sa Bible verse for today kung saan ako'y magbabahagi sa inyo, no? At na napakagandang verse, no? Na may talagang aral. Dito natin makikita ang mga pagpapala sa pagiging masunurin. Ayan, pag sinunod mo ang Panginoon, ito yung mga pagpapala matatanggap mo. Ayan, sinabi dito sa Levitico 26 verse 3 hanggang 5, no? Kung susundin ninyo ang aking mga tuntunin at tutuparin ang aking mga utos, paulanin ko sa tamang panahon at mamumuga ng sagana ang mga punong kahoy sa kaparangan. Kahit tapos na ang panahon ng pitasan ng prutas at panahon ng muling pagtatanim, ay gumigiik pa kayo. Sasagana kayo sa pagkain at mabubuhay ng panatag. Grabe po, no? Pagpalang gabi sa inyo. Ayan, no? Kumbaga, sinabi ni Yahweh, kung susundin nyo siya, diga, wala ka lang po problemahin. Mamumuhay ka lang ng panatag, no? Kumbaga, nandito, kasi palagi kasing ini-emphasize dito sa Biblia or ni Yahweh, no? Yung kung siya ang nagbigay, siya din ang kukuha, 'di ba? Kung pag siya ang sinunod mo, 'di ba? Ikaw ang makakatanggap. No? 'Di ba? Pag siya naman ay sinuway mo, ikaw ay mapapahamak. 'Di ba? Kumbaga, nakita natin, no, at maraming beses to, kung nare-realize ko din dito sa sarili ko. Minsan na napipil mo to na akala mo sobrang galing mo, yung tipong talino ka, feeling mo kaya mo lahat, magaling ka sa iba, no? Pero bakit feeling mo hindi mo pa rin makuha-kuha ang gusto mo? Diga, kumbaga parang ganito may na hindi ka pa na-unlock, no? Kasi natutunan ko doon, marami akong paghihirap na nararanasan, na ang blessing pala ay nakapaloob sa problema, no? Pero pag yung problema na yon ay naharap mo, yung blessing lilitaw, no? Misa naman mangyari ganito, misa pag walang-wala ka na, biglang may susulpot na blessing, no? Ngayon, kasi ang Panginoon, sinabi niya dito, no, mahabagin siya, no? Mapag-awain siya, no? Kumbaga, kahabagan kanya, kaawaan kanya pag ginusto niya yan, no? And, kumbaga dito, pag sinunod mo ang Diyos, no? Kumbaga, ang Diyos kasi, magaling sa magaling. Diba? Kumbaga, kaya kailangan na ang Diyos lang, no? Ang Diyos lang talaga yung sasambahin, pupurihin, naawitan, no? Kasi pag sinunod mo siya, lahat ng humaharang sa'yo, no? Kasi sinabi rin dito, no? Pag hindi mo daw siya sinunod, siya ang magpapalabo ng iyong paningin. Siya din ang magpapahina ng iyong katawan. No? Kumbaga, na-experience ko ito yung tipong na tataka ako ba't naglalabo yung paningin ko, tapos minsan malinaw, minsan ang hinang-hina yung katawan ko, na yung tipong point na gusto ng isip pero hindi sumasabay yung katawan. Nararanasan niyo po ba yun? Yung tipong gusto kong magsipag pero hindi sumasabay, diga? Minsan sabi ko, naisip ko na yung plano ito na gagawin ko na lang, pera na to, paldo, pero yung katawan ko hindi sumasabay. Kaya minsan naiinis ako sa sarili ko na kung yung isip ko sumasabay sa katawan ko din, no? Nagkakatugma sila ng process. And I realize na siyempre ako yung makasalanan. Marami pa pala ako kailangan baguhin sa sarili ko. Marami pa akong kailangan sundin, no? Na mga utos ng Panginoon na hindi ko pa talaga nagagawa.
And ayun, sobrang blessed na nabasa ko yung huling bahagi ng Levitico chapter 26 to 27 kasi inayag ng Panginoon dito yung mga magiging pagpapala at pagpaparusa sa mga sumusunod at sumusuway sa kanyang mga utos, no, na inilahad niya kay Moises. Dahil napaka-importante sa Diyos, no? Sinabi niya, yung kasunduan niya kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob, no? Na pag sinunod mo siya, aalalahanin niya yung kasunduan na yun. Pero pag hindi mo siya sinunod, no? Sinabi niya dito, kasama kang mamamatay, nasusunugin, kasama ng mga Diyos-Diyosan. Isipin mo yun, no? Diga, sinabi ng Panginoon dito na kahit 5 lang daw kayo, kahit 5 lang kayong tao, tapos 100 ang kalaban nyo, at ako'y nasa inyo, matatalo nyo sila. Kahit 100 lang kayo, at 100 lang kayo, pero nasa 1,000, no, ang kalaban nyo, or 10,000 man yan, mananalo kayo sa digmaan, no? And ngayon, pag hindi nyo sinunod ang Panginoon, lahat ipagkakait sa inyo. Lahat ipagkakait nyo. Ini-emphasize siya dito, no? Di tipong, yung kayod ka ng kayod, pero walang nangyayari. Di ka? Sabi nga dito tanim ka ng tabing, pero wala kang aanihin. Pero nga dito, pag sinunod mo siya, napakasarap, no? Pakinggan na. Sa feelings na yung tipong, pag sinunod mo ang Diyos, mag-aani ka sa takdang panahon. At sa takdang panahon na yon, kahit lagpas na ng pag-aani, aani ka pa rin. Ibig sabihin, umaapaw. Diga? And grabe yung kikilabutan ako nung binabasa ko to. Kaya pala siguro hindi ako makatulog, no? Kasi may papabasa pala sa akin ang Diyos, so ang Holy Spirit, no? And ayun, maraming salamat sa gabi na to sa Panginoon na ginabayan niya akong mabasa to, no? And maraming salamat sa Panginoon kasi na-experience ko yung mga hindi dapat ma-experience. Dahil hindi ko maunawaan ng mabuti yung mga dapat niyang pagawa. Kumbaga sabi nga yan nagawa mo na yung mga hindi dapat. Daya, ngayon, nagsawa ka na doon. No? Dito naman tayo sa mga dapat na hindi mo pa nagagawa. Kasi minsan pagbago sa atin excited tayo Tama? Diga? Pero ayun na nga, and sana ay ito na nga pinakita na ng Diyos sa atin, no? And salamat sa araw na ito sa Panginoon and sa mga makakapanood nito, no? Naway pagpalain ka ng Diyos, no? Daddy, Pag sinunod mo siya. Daddy, yun yung listain. And yun lang. Okay? Yeah. Yun lang mga kapatid. Pagpalang araw, pagpalang gabi, mag-enjoy kayo ngayong Christmas, no? Dahil 2016, ang pagpapala ng Diyos ibubuhos na sa inyo. Sundin nyo lang siya dahil ang Panginoon kailangan maghari yan siya sa buhay mo, sa puso mo. Daddy, Ang Diyos lang. Daddy, Amen. sabi dito sa labas.